Nasa ating linya ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO, si Police Major Hazel Asilio. Ma'am, magandang umaga. Welcome po sa DCBB. Good morning po Sir Chris at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Ma'am, unang tanong, kumusta ang pagdaraos ng undas kahapon sa Metro Manila? So far po, generally peaceful yung ating pagunita ng undas kahapon, November 1. Wala po tayong mga reported na major incidents or any untoward incident sa ating po mga binantayan na mga sementeryo, kolumbarya. Ganun din po sa ilan pa pong area dito sa Metro Manila. Tama ba ma'am? Walang any untoward incident kahapon? Walang nangyaring holdapan? Wala bang na-snatchan kahapon sa mga sementeryo? At wala bang mga reported na nawala ng gamit sa anumang sementeryo kahapon sa Metro Manila? Wala po tayong mga major incidents. Maliban lamang po sa isang ni-report sa atin na agad din naman pong nahuli dito po sa area ng dito po sa malapit sa isang sementeryo sa Caloocan City sa La Loma po. So kung saan may naaresto po tayo na isang babae for theft. Nahuli naman po siya dahil agad pong naaktuhan yung ginagawa niya na pagnanakaw doon sa isang pupunta sana ng sementeryo. So nahuli naman po siya. Yan lamang po yung reported natin. Tama ba ma'am, until now naka full alert ang buong hanay ng NCRPO? Until when po ito ma'am? Dahil alam naman natin pagtapos ng undas, papasok na yung Christmas season. Tayo ba'y full alert hanggang anong date ma'am sa NCRPO? Ang full alert status po ng NCRPO ay magtatagal hanggang November 3, hanggang bukas po. So para po dun sa ating mga kababayan naman na magsisiuwi, baka po ma-extend yung pag-uwi nila hanggang bukas. So yan po yung babantayan natin kaya naka full alert tayo. Pero magdidepende pa po yan kung makikita natin na kailangan pang i-extend or meron pa po tayong mga kaibabayan na kailangan nating i-assist. At ganun din po dahil may paparating po tayong bagyo. So hindi po natin siguro kung magbababa na tayo ng alert level. Ngayon ma'am, dahil nga ngayon ay November 2, medyo kakaunti na yung mga nagtutungo sa iba't ibang sementeryo ngayong araw na ito. At tama ba ma'am, yung tutok natin ngayon ay yung mga pabalik naman ng Metro Manila, yung mga nagbakasyon sa iba't ibang probinsya? Yes po, kasama po natututukan natin ngayong araw, hindi lamang yung mga nagpupunta pa rin sa ating mga sementeryo, yung mga humabol. Katunayan po, kaninang 6, as of 6 a.m. kanina, nasa 422,000 na yung ating mga kababayan na muli ay nagpupuntahan sa mga sementeryo. So, tutok din naman po tayo sa ating mga terminals, yung mga train stations na posibleng gamitin po ng ating mga kababayan sa kanilang pagbabalik po dito galing sa kanilang bakasyon, galing sa probinsya. So, tuloy-tuloy po yung ginagawa nating pag-monitor at pagbibigay ng security sa kanila. Ma'am, ilan nga po ulit yung nakadeploy nating mga tauhan dito sa Metro Manila para magbantay? Dahil bukod sa mga sementeryo, maging yung mga ibang komunidad, binabantayan natin lalo't mga nasa probinsya yung ating mga kababayan. Ang NCRPO deployed personnel po is nasa 13,449. Kabilang po dito yung ating mga nagbabantay sa mga sementeryo, sa mga terminals, major thoroughfares natin, yung ating mga nagpapatrol gaya ng motorcycle patrol, beat patrol. Kasama na din po dyan yung ating quick reaction team, yung ating mga SWAT at EOD, yung ating mga nasa checkpoints, yung mga ganun din sa nagbabantay sa ating mga border control points or yung mga boundary natin, yung in-between natin sa mga probinsya at anti-criminality operations. So lahat po yan ay meron tayong mga nakalatag na personnel, pero kasama din naman po natin yung nasa mahigit 7,000 po nating mga force multipliers. Force multipliers, yung ating other law enforcement agencies. So all in all po, nasa lampas 20,000 yung nagbabantay sa ating mga kababayan para po ngayong undas. Oo ma'am, abante lang ako ng konti dahil bagamat after undas, ang Christmas season, in between, merong planong November 30 na kilos protesta ang iba't ibang grupo kontra korupsyon. Ito ba'y pinaghahandaan na rin ng NCRPO, ma'am? Yes po, as early as in-announce nila na magkakaroon po ng second part yung ating Trillion March, ay
prepare na po ang NCRPO. Katunayan po niyan, every weekend po ay nagkakaroon tayo ng showdown inspection kung saan i-check natin yung capability at yung kahandaan ng NCRPO, lalo-lalo na yung ating district offices at yung ating mga reserve force na nandito sa regional headquarters. So kami po ay nakahanda na at nagpatuloy na naghahanda para po sa November 30 na Trillion March. Oh. Ma'am, sorry, what are the preparations na ginagawa ng NCRPO, especially para maiwasan na yung mga insidente, although isolated naman yung nangyari noong nakaraan dyan sa may Mendiola, ma'am? Ngayon po, mas pinaigting po natin yung monitoring natin, lalo yung pagbabantay natin sa mga social media, lalo po kasi dahil nakita natin na doon sila naghikayat ng kanilang yung mga nag-join, lalo po yung mga kabataan. So mas matindi po yung ating ginagawa ngayon na pagmomonitor at pag-check po, mayroon tayong koordinasyon sa iba't ibang ahensya para po mas maging maayos po at mas maging handa ang ating lahat ng ahensya, hindi lamang po ang PNP, para po dito sa nalalapit na malaking protesta po sa araw ng November 30. Doon ba ma'am sa mga nahuli natin, ilan nga ba ma'am yung nahuli at nakasuhan dahil dyan sa kaguluhan dyan sa Mendiola? Meron ba tayong datos, ma'am? Sa ngayon po wala akong hawak na datos, pero meron naman po tayong mga nahuli. Ganun din po kasi karamihan po dito ay mga kabataan. Kaya po na turnover po natin sila sa DSWD para po magkaroon ng tamang intervention para sa kanila at para na rin po naman mabigyan sila ng tamang paggabay, kasi po yung ilan sa kanila ay mga nahikayat lamang at mga nainganyo lamang ng kanilang mga kapwa kabataan. Ayun. On that note, ma'am, maraming salamat po. Ma'am, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na uuwi ngayong linggo at o kaya naman bukas ng umaga ngayong Undas. Sa atin po mga kababayan na muli ay pupunta pa lang po sa ating mga sementeryo, yung po mga bawal ulit, inuulit po namin, bawal po ang magdala ng mga matutulis na bagay, bawal ang armas, ang mga nakakalasing na inumin, at sana po ay maging alerto po tayo sa ating mga gamit, sa ating mga kasama. Baka po nawawala na yung mga kasama nating mga bata, kaya po tingnan po natin. At since araw po ng linggo, marami din po ang pupunta ng simbahan. Para po sa inyo maging alerto po din sana tayo sa ating mga gagawin, sa ating pag-alis ng bahay. Ilock po natin at i-secure ang ating mga tahanan bago po tayo umalis. At sa mga magbabiyahe pabalik, ingat po tayo, magbaon po ng mahabang pasensya dahil marami po tayong makakasabay ngayon sa ating pag-uwi. Ma'am, habol ko lang yung mga nawala. May bilang kayo kung ilan yung nawala sa Metro Manila kahapon sa mga sementeryo? Hindi naman po sila actually nawala kasi agad naman po silang may mga paging system. Opo. Medyo ano lang po na nalingat lamang. Yes, nahiwalay lang po at agad naman po sila ding naisama at naibalik sa kanilang mga pamilya. Alright. On that note, Major Hazel Asilio, ma'am, maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa NCRPO. Maraming salamat din po. Yan po si Major Hazel Asilio, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office kaugnay po ng seguridad sa Undas at yung mga ginagawang paghahanda para sa kilos protesta na nakatakda sa Nobyembre 30.